The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was with him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Magandang umaga din doon sa sumusubaybay sa atin sa live stream sa buong parte ng mundo. Kahit saan maraming Pilipino na nakikisimba rin at nakikiisa sa ating pag-aalay ng misa. Lalong-lalo na sa araw na ito siguro sapagkat dito natin sinasabi yung Candelaria kung saan tayo nag-bless ng mga kandila. Kapag tayo ay dumarating sa ganitong punto ng ating liturgy, February 2, talagang tayo nagbe-bless ng kandila para igunita natin kung anong nangyari doon sa Holy Family nung kanilang pinresent ang baby Jesus sa templo. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Tayo ay mga taong kailangang marunong maghintay. Kayo, di ba naghihintay din? Tayong lahat ay naghihintay. Hindi ko alam, marami tayong hinihintay. Maaring yung pagbabago ng ating buhay, marami, di ba? Yung iba, pumupunta talaga sa Manaoag para mag-alay ng mga panalangin, magsindi ng kandila.
upang makapasa sa board. O di kaya ay makapag-abroad, ma-approve ang kanilang visa. O di kaya magkaanak. They come here. All kinds of reasons, mga dahilan. Yung iba naghahanap ng partner. Di ba? It takes time, in other words. Lalong-lalo na sa ating lipunan ngayon, gusto natin ngayon na, instant. Kaya ang daming fast food. O order ka, andyan na, ilang minuto pa lang. Di ba? Ang paghihintay ay it is already a given fact in life. Kapag tayo nagbibiyahe, di ba, nag-iinip tayo kung minsan kapag ang tagal-tagal dumating yung sasakyan. O di kaya, siguro, nawawalan din tayo ng pasensya, lalong-lalo na ang transformation o pagbabago ng isang tao. O, di ba? Kahit yung sarili natin, di ba? Ano ba naman ito? Ito na naman yung bisyong hinaharap ko. Sabi ko, titigil na ako halimbawa sa pagsisigarilyo, sa pag-inom, sa pagsusugal. It takes time. Sa ating ebanghelyo, makikita natin si Simeon. Sabi ng mga nagre-research sa scriptures, daang taon daw bago namatay si Simeon. Siguro mas malapit sa experience natin yung sa prophetess Anna sapagkat siya ay 82 years old. Pero ang tagal, di ba? Sabi nga sa Biblia one day is like 1,000 years in the eyes of God. Or pwede rin baligtarin, 1,000 years is just like a day. Sapagkat ang Panginoon ay wala sa ating time zone. Wala sa ating time zone. Tayo tumitingin sa orasan. Ang Panginoon walang oras. Ang oras ng Panginoon ay eternity. Kaya ano ating gagawin? Maghintay. Be patient. Sabi nga sa isang kasabihan, good things come to those who wait. Hindi pwedeng madaliin kasi kapag kami madaliin natin, parang purutas na hinog sa pilit. Hindi ho masarap. Pagka ang mangga, kinalburo, di ba, hinog sa pilit, hindi matamis. Kuminsan nga, mapait pa. Ang isang nanay, kapag ka nabuntis, naghihintay ng 9 na buwan. Lahat ng mga nanay na naririto, alam yan. Nagbubuwis buhay. Every time a woman gives birth, a mother gives birth, 50-50 ang kanyang buhay. After waiting for 9 months. Ganon din ang magkasintahan. Hindi pagka nagkakita kayo, love at first sight. Di ba? Mag-i-invest kayo ng time para makilala ang isa't isa. Kuminsan, bumibilang ng taon, buwan, matagal. Sapagkat marami pang consideration ang ginagawa. Maaring yung isang parte, yung babae o yung lalaki, kailangan pa ng pamilya, tumutulong pa sa pamilya. Matagal, naghihintay. Kayo rin, di ba, kapag pumupunta kayo sa Manawag, meron kayong hinihiling, meron tayong hinihingi, meron tayong ipinapanalangin. Pagka maririnig ninyo ang kwento ng mga pilgrims o mga deboto ng mahal na Birhen ng Manawag, matagal kung minsan ang kanilang sagot na hinihintay. Kung ano man yun, matagal. Bumibilang ng araw, taon. Pero kapag nasagot na ang kanilang hinihili, ang kanilang mga panalangin, tutulo na lang yung kanilang luha sa gratitude sa natanggap nilang pabor sa Panginoon. Kaya nga, siguro isipin natin, ano ba yung ating mga hinihintay? Marami tayong hinihintay, di ba? Karamihan sa ating hinihintay ang pagyaman. Hinihintay magbago at magkaroon ng ginhawa ang buhay. Wala hong masama doon. Pero sana hindi tayo mawalan ng pag-asa, lalong-lalo na ngayon na Holy Year 2025. It is a pilgrimage of hope. Kahit na pagka sinabi natin tayo magpipilgrimage, it also takes time, hindi po ba? Dati-rati, pagpupunta ka sa Manawag, mahina na ang 6 na oras nung wala pa yung T-Plex at SC-Tex. Ngayon, kalahati na lang. Mula dito hanggang Maynila, 3 oras na lang ang paghihintay. So merong oras talagang binibilang. Ano bang ating hinihintay ultimately? Yung bang mga bagay na yon sa ating buhay? Oo, wala namang masama doon. Pero yung iba,
Sabi nga nila, kagaya ng experience o karanasan ni Simeon, nung nakita niya yung bata, he was filled with the Holy Spirit. Sa haba ng kanyang paghihintay, sa dami ng mga batang ipinipresenta sa templo, bakit niya nakita at nakilala? Sanggol pa lamang si Jesus. Anong sabi niya sa Panginoon? Master, let your servant go in peace, for I have seen the salvation of Israel. Sapagkat nung mga panahong iyon, ang kanilang hinihintay lamang ay yung pagiging libre o liberation from Roman rule. Pero si Simeon, ang kanyang hinihintay, yung totoong tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Sa atin, di ba, minsan kapag sinabi natin, gusto mo namang makita ngayon si Lord, gusto niyo bang makita ang mukha ng Diyos ngayon? Anong ibig sabihin nun? Lalabas tayo sa ating time zone. Oo, totoo, mamamatay tapos ang ating buhay. Makikita na natin ang mukha ng Diyos. Pero for now, for most of us, tayo nabubuhay pa sa mundong ito. We are still bound in time. Tumitingin pa rin tayo sa oras. Wala pa tayo sa eternity. Pero ang talagang hinihintay natin ay ang makita ang mukha ng Diyos. Kaya nga sabi nila, kapag daw tayo ay pumunta na sa langit, tayo ay liberated na sa oras ng mundong ito. Lahat daw ng tao doon sa langit nakanganga. Bakit? Sapagkat nakikita nila ang kagandahan ng mukha ng Diyos. Yun ba'y makikita natin sa ating buhay ngayon? Oo naman. Lalong-lalo na kapag kami gumawang mabuti sa atin na hindi naman natin kaano-ano, di ba? Sino yun? Bakit siya gumawa ng mabuti sa akin? Bakit niya pinaluwagan ako? Ako'y gipit na gipit ngayon. Sino siya? Di ba kung minsan nangyayari yan sa ating buhay? Hindi lamang yung tayo gagawa ng mabuti. Kahit tayo, di ba? Tayo gumagawa rin ng kabutihan. Kaya tayo nagsisimba. Tayo sama-samang nagiging Savior for one another. And I think that is really what the Lord is trying to tell us. To be patient for us, then we have to experience the goodness of people around us. Iyan nagsisimula sa atin. So huwag tayong mawawala ng pag-asa. Si Simeon at si Ana, napakatanda nung nakita na nila ang kaligtasan ng Israel. Tayo kaya, lalong-lalo na tayo, sanay na sanay tayo, nagmamadali palagi. Kulang lagi ang 24 oras sa ating buhay. But waiting and hoping is part of our lives. And when the time comes, I think we should also have the prayer of Simeon. Kapag nakita na natin, kapag naramdaman na natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay.